Kabi-kabilang reklamo na ang ipinarating sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways hinggil sa lubak-lubak na kalsadang ito na mistulang bumibiyahe kasabuan sa tuwing dumadaan ang mga motorista. Hindi lamang ng Infanta kundi lalo tigit na mga taga-general na Quezon sa sira-sirang kalsada sa bahagi ng Banugao na nag-uugnay sa dalawang bayan. Ayon kay Infanta Quezon Mayor L.A. Ruanto, matagal na nilang ipinarating ang problema sa tanggapan ng DPWH, maging ang tanggapan ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ay nagparating na rin ang problema sa naturang ahensya. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring aksyon ang DPWH. Kaugnay nito ay nakatakdang makipag-usap si Mayor Ruanto bukas, Huwebes, sa ikatlong pagkakataon kay DPWH Secretary Vince Dizon upang ipalo ang problema. Alamin kung ano na ang mangyayari sa inilaang pondo noong 2025 at kung maaari pa ba itong ma-implement. Thursday, meron po akong tulong sa DPWH. Actually, 2 beses ko na po nakaharap si Secretary Vince Dizon at personal ko pong naibigay yung mga documents para nga po dito sa mga bakubakong kalsada. Unfortunately, nakakalungkot dahil may budget na pala ito. 2025 pa, even for repairs. Nakipag-ugnayan din po ako sa ating mahal na Congressman Mark Verga. May budget na rin pala ng 2025. Nagawa niya po niya ng pamamaraan para makahanap ng budget allocation. Unfortunately, dahil pinahinto yung mga reblocking, ngayon po hindi nagawa. Hindi po ito na-implement. Nakakalungkot umano na 2025 na aprubahan ng budget ng sira-sirang kalsada na ito at nahanapan ni Congressman Markenberga ng pondo pero dahil naban ang mga reblocking, hindi ito nagawa. Hindi naman sila umano tumitigil sa pagpapalo up, subalit ipinauunawa niya sa mga kababayan dahil maraming hindi nakakaalam. At nakakalungkot dahil kasama ito sa General Appropriations Act ng 2025 which should be implemented in 2025. Kaya ngayon, panibago na naman tayo kung paglalakad nito. Paano mangyayari ngayong hindi naman po tayo tumitigil sa pag-follow up. Pinapaunawa lamang din natin sa ating mga kababayan dahil marami syempre hindi may alam na hindi pwedeng pagawa ng lokal na pamahalaan ng mga national roads. Ang tingin po nila basta nasa bayan ng Infanta, obligasyon ni Mayor yan. Gustuin man umano ng lokal na pamahalaan ipagawa, subalit hindi ito saklaw ng kanilang jurisdiksyon at baka makasuhan pa sila dahil ang naturang lansangan ay saklaw ng Department of Public Works and Highways. Unfortunately po, COA-able kami doon. Pwede po kaming makuha pag ginasosyan siya ng lokal na pamahalaan. Hindi po siya inaalaw dahil ang maintenance ng national road, pagkagawa po nito, ay talaga po solely ay binigay po yan ng karapatan at jurisdiction sa DPWH. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.